Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang posibleng kinikita ni Ingrata de Ortiz sa kanyang YouTube channel. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang tiny bell. Ang layunin ng video na ito ay upang maging inspirasyon ng mga bagong YouTuber at ng mga taong makakapanood nito. Disclaimer lamang po, ang impormasyon na inyong makikita ay estimated lamang gamit ang Social Blade. Ito ay isang public website na kung saan kahit sino ay maaaring tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Kilalanin natin si Ingrata de Ortiz. Siya ay isang YouTube creator na nakilala sa pamamagitan ng YouTube tips, YouTube tutorials, YouTube ideas, strategies, and information for YouTubers. Ang layunin ng kanyang YouTube channel ay upang makatulong sa mga kapwa content creators. Nag-request siya na i-feature ang kanyang YouTube channel insight dahil ayon sa kanya ay kokonti lamang ang kanyang mga views, ngunit milyon ang kanyang kinikita. At dahil dyan ay aalamin natin kung magkano ang kanyang estimated monthly earnings at ang kanyang estimated yearly earnings sa kanyang YouTube channel. One eternity later. So, nandito na tayo sa Social Blade account ni Madam Ingrata de Ortiz. Meron na siyang uploads na 127. Subscribers ay umabot na ng 24.8k. Video views 170,342. Country, Philippines. Channel type, entertainment. User created February 10, 2019. At dito sa baba, makikita natin dito ang kanyang total grade. C positive, Social Blade rank 1,964,495, subscriber rank 682,789, video views rank 7,125,639, country rank 6,142, at entertainment rank 98,327. Dito naman makikita natin dito ang kanyang subscribers for the last 30 days. So merong pumasok sa kanya na 1.1k subscribers noong nakaraang buwan. At makikita natin dito nakakulay green. Ibig sabihin nag-increase o tumaas ang kanyang subscribers ng 120.0% noong nakaraang buwan. At dito sa baba makikita natin dito ang kanyang total subscribers weekly. So dito sa pinakadulo ng December 30 to January 5, 2020, meron lamang pumasok sa kanya na 260 subscribers. At makikita natin dito sa pinakamataas na graph, noong July 4 to July 10, 2020, merong pumasok sa kanya na 900 subscribers. At dito nga sa pinaka-latest,
Noong January 8 to January 14, 2021, merong pumasok sa kanya na 400 subscribers. Makikita naman natin dito ang kanyang video views for the last 30 days. So, merong pumasok sa kanya na 13.395k video views for the last 30 days. At makikita natin dito nakakulay red. Ibig sabihin, bumaba ang kanyang video views ng 6.3% noong nakaraang buwan. At dito sa baba, makikita naman natin dito ang kanyang total video views weekly. So, ito yung total video views na pumasok sa kanya every week. So, dito sa pinakadulo, noong December 30 to January 5, 2020, meron lamang pumasok sa kanya na 2,098 video views. At makikita natin dito ay bumababa ang kanyang video views. Noong April 2, 2020 to April 8, 2020, nagkaroon siya ng negative 58,653. At nag-negative uli siya noong April 23 to April 29, 2020, negative 67,700 video views. So, bumaba ulit ang kanyang video views noong April 23 to April 29, 2020. At makikita natin dito, biglang tumaas ulit ng May 8 to May 14, 2020. Nagkaroon siya ng 15,747 video views. At noong July 11 to July 17, 2020, merong pumasok sa kanya na 25,739 video views. At makikita natin dito na malaki ang ibinaba ng kanyang video views noong September 7, 2020 to September 13, 2020. Nagkaroon si Madam Ingrata de Ortiz ng negative 124,303 video views. So, makikita natin dito sa graph na marami yung negative views ni Madam Ingrata. So, mamaya aalamin natin kung malaki ba ang kanyang posibleng kitain sa kanyang YouTube channel kahit na puro negative video views ang makikita natin dito ay sobrang laki ng ibinaba ng kanyang video views, ay aalamin natin kung posible kayang malaki ang kitain ni Madam Ingrata sa kanyang YouTube channel kahit na bumaba o mababa ang kanyang video views. At dito nga sa pinaka-latest, noong January 15 to January 21, 2021, meron lamang pumasok sa kanya na 541 video views. Ito naman, makikita natin dito ang kanyang estimated audience age and gender. So, ito yung posibleng nanonood sa kanya by age and by gender. So, makikita natin dito sa gilid, merong percentage, 0%, 5%, 10%, 15%, and 20%. At meron ding dalawang kulay red at kulay blue. So, yung kulay red nagre-represent sa female at yung kulay blue nagre-represent sa male. Dito sa baba, makikita natin dito, merong age bracket, 13 to 17 years old, 18 to 24 years old, 25 to 34 years old, 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64 years old, at 65 pataas. So, makikita natin dito, ang pinakamataas ay yung 18 to 24 years old. So, ibig sabihin, karamihan ng nanonood sa kanya ay nasa age ng 18 to 24 years old. At makikita natin dito yung female, merong 16.4% at yung male, 17.4%. So, ibig sabihin, karamihan ng nanonood sa kanya na nasa age ng 18 to 24 years old ay mga lalaki. So, dito naman sa baba, makikita natin dito ang kanyang estimated audience geography. So, ito yung mga posibleng bansa na nanonood kay Madam Ingrata de Ortiz. So, makikita natin dito, merong isang circle na madaming kulay. So, yung bawat kulay na ito ay nagre-represent sa bawat bansa. So, tingnan natin yung pinakamalaking parte ng circle. So, nakalagay dito, others, 39%. So, hindi naka-specify dito kung anong bansa yung others. So, sumunod dito, United States, 23%, India, 11%, United Kingdom, 6%, Philippines, 5%, Canada, 4%,
Indonesia 4%, France 3%, Italy 3%, at Australia 2%. So yan yung mga posibleng viewers or audience ni Madam Ingrata de Ortiz sa kanyang YouTube channel. Meanwhile, Ngayon ay alamin na natin kung magkano ang posibleng kinikita ni Madam Ingrata de Ortiz sa kanyang YouTube channel. So makikita natin dito ang kanyang estimated monthly earnings. So meron siyang $3 to maximum $54 sa kanyang estimated monthly earnings. So ngayon ay aalamin natin yan sa peso kung magkano nga ba ang kanyang posibleng kinikita. So ito ay ita-times lang natin sa 48 dahil mababa ang palitan ng dolyar sa Pilipinas. So unahin natin ang kanyang lowest estimated monthly earnings. So meron siyang $3. So yung $3 i-times natin sa 48. So meron siyang posibleng kitain na 144 pesos sa kanyang estimated monthly earnings, sa kanyang lowest estimated monthly earnings. So sa kanya namang highest, meron siyang $54. So yung 54 i-times natin sa 48. So meron siyang posibleng kitain na 2,592 pesos. So yan ang kanyang lowest estimated at ang kanyang highest estimated monthly earnings. So dito naman makikita natin dito ang kanyang estimated yearly earnings. So meron siyang $40 to maximum $643. So unahin natin ang kanyang lowest estimated yearly earnings. So meron siyang $40. So yung 40 i-times natin sa 48. Meron siyang posibleng kitain na 1,920 pesos. So yan ang kanyang lowest estimated yearly earnings. So dito naman sa kanyang highest estimated yearly earnings, meron siyang $643. So yung 643 i-times natin sa 48, meron siyang posibleng kitain na 30,864 pesos. So yan ang kanyang estimated yearly earnings. So mapapansin natin dito ay hindi ganon kalakihan ang estimated earnings ni Madam Ingrata de Ortiz. So ayon nga kay Madam Ingrata de Ortiz ay umabot ng milyon ang kanyang kinikita noong 2020 last year. So paano kaya umabot ng milyon ang kinita ni Madam Ingrata? Ngayong makikita natin dito ay ang kanyang estimated earnings ay sobrang baba. So ito pong estimated earnings na lumabas dito sa Social Blade ay depende po yan sa views. So at saka ito po ay estimated lamang gamit ang Social Blade. So ayon nga po kay Madam Ingrata de Ortiz, ang kanyang kinita noong last year 2020 ay umabot ng 1,745,064.96 pesos. So yan po ay dahil si Madam Ingrata po ay kumikita sa kanyang super chats, membership at sa kanyang mga merge. So malaki po ang kinita ni Madam Ingrata sa kanyang pagla-live streaming. So, ito pong kinita po sa kanyang mga views ay hindi po ganun kalakihan. So, kung kayo po ay isang YouTuber na gustong kumita ng malaking revenue, ay pwede nyo din pong gamitin ang super chats, ang memberships at ang merge para kumita ng malaki at magkaroon ng malaking revenue sa YouTube channel. Ngayon ay alamin naman natin kung magkano ang kanyang posibleng kinikita araw-araw. So makikita natin dito yung date, subscribers, video views at ang kanyang estimated earnings. So noong January 9, 2021, meron siyang estimated earnings na $0.17 to maximum $3. January 10, negative $0.08 to negative $1. January 11,
$0.12 to maximum $2. January 12, $0.26 to maximum $4. January 13, $0.26 to maximum $4. January 14, $0.34 to maximum $5. January 15, negative $0.13 to negative $2. January 16, $0.18 to maximum $3. January 17, negative $0.07 to maximum negative $1. January 18, $0.01 to maximum $0.08. January 19, $0.22 to maximum negative $4 to maximum $4. January 20, $0.08 to maximum $1. At January 21, negative $0.14 to maximum negative $2. At January 22, $0.02 to maximum $0.35 US dollar. So makikita natin na hindi ganun kalakihan ang estimated earnings ni Madam Ingrata de Ortiz sa kanyang YouTube channel, sa kanyang estimated earnings araw-araw. Isa sa dahilan kung bakit mababa ang kanyang estimated earnings dito sa kanyang YouTube channel na ipinakita ng Social Blade ay dahil ibinabase ng Social Blade ang kanyang estimated earnings sa mga views. At mapapansin natin na mababa ang mga video views ni Madam Ingrata de Ortiz. So tingnan natin dito ang kanyang subscribers at video views na pumasok sa kanya noong January 9. Makikita natin dito, walang nakalagay. January 10, wala rin. January 11, merong 100 subscribers na pumasok. January 12, wala. January 13, 100 subscribers. January 14, wala ulit. January 15, nabawasan siya ng 100 subscribers. January 16, meron pumasok na 100 subscribers. At January 17 to January 22 ay walang pumasok. So, dito naman sa kanyang video views, noong January 9, merong pumasok na 684 video views. January 10, negative 315 video views. January 11, 466 video views. January 12, 1,042. January 13, 1,056. January 14, 1,344. January 15, negative 535. So, nabawasan siya ulit ng 535 ng January 15. January 16, nadagdagan ng 719 video views. January 17, negative 286. January 18, nagkaroon siya ng 20 video views. January 19, 881 video views. January 20, 303 video views. At January 21 ay negative 561. January 22, 88 video views. At dito sa baba, makikita natin dito ang kanyang daily average, weekly average, at yung kanyang last 30 days. So, sa daily average, merong pumasok sa kanya na 37 subscribers at video views na 447. At ang kanyang daily average estimated earnings ay $0.11 to maximum $2. So, yan ang kanyang daily average estimated earnings. So, dito naman sa kanyang weekly average, merong pumasok sa kanya na 259 subscribers at video views na 3,129 at ang kanyang estimated earnings ay $0.78 to maximum $13 at ang kanyang last 30 days ay 1.1k subscribers at video views na pumasok ay 13,395 at ang kanyang estimated earnings noong nakaraang buwan ay $3 to maximum $54. Inuulit ko po ang lahat po ng nabanggit na kinikita ni Madam Ingrata de Ortiz ay isa lamang pong estimated gamit ang Social Blade.
Ito po ay binibigyan lamang tayo ng idea kung magkano nga ba ang posibleng kitain ng isang YouTuber na kagaya ni Madam Ingrata de Ortiz. Ang kanya pong totoong sinasahod sa kanyang YouTube channel o ang kanyang posibleng kinikita ay si Madam Ingrata de Ortiz lamang po ang nakakaalam. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Madam Ingrata de Ortiz, please click the subscribe button at bisitahin niyo na rin po ang kanyang YouTube channel. Dito ay marami kayong matututunan ng mga YouTube tutorials, YouTube tips at marami pa pong iba. Lalong-lalo na po sa mga baguhan sa YouTube industry. Ayan mga kapiks, kung nagustuhan mo ang aking video at bago ka pa lamang dito sa aking channel, please click the subscribe button at isama mo na rin ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga susunod na videos.